Another good news mga kapatid, no? Bagong-bago at magandang balita, no? Pinakamalaki sa kasaysayan ng PCG, no? Pinakamalaki, no? Bibili tayo ng bagong 40 fast patrol crafts, no? Apat na po, no? Aprobado na mga kapatid, dagdag asset. Ito'y kailangan lalo na ngayon na napirmahan na ni Pangulong Marcos yung dalawang bagong maritime laws. At pag yan ay naaprubahan na ng International Maritime Organization, yan ay ipapatupad na. Pero paano natin ipapatupad kung kulang na kulang naman tayo sa asset, 'di ba? 'Yun ang problema eh. Pag kulang tayo sa assets, kahit na may batas, kung wala namang mahusay na implementations, baliwala rin. So eto, pinakamalaki sa kasaysayan ng PCG mga tol, ang pagbili ng ating mga karagdagang asset, no? Yan, panonoorin natin to, bigyan natin ng reaction video, samahan ninyo ako mga tol kung ikaw ay isang Pilipino na may pakialam sa mga ganitong klaseng issue, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Huwag mong kalimutan mag-subscribe para notify ka na rin pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Magiging pinakamalaking kasaysayan ng Philippine Coast Guard o PCG ang planong pagbili ng 40 fast patrol craft bilang bahagi ng kanilang modernization program. Game changer mga tol. Kasunod ito ng ginawang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabuuang 25.8 billion pesos na halaga ng mga sasakyan sa ilalim ng Official Development Assistance Project. Wow, so ito magagamit to mga tol ng ating PCG, no? Halimbawa sa pagpapatrolya sa ating mga karagatan, pagpapalayas ng mga aali-aligid dyan na hindi naman nararapat na nandiyan, no? Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, malaking bagay ang nasabing proyekto na magpapalakas sa kapasidad ng bawat Coast Guard District para mabilis na maabot ang mga baybayin upang maipatupad ang batas. Lalo-lalo na mga tol, hindi lang dito sa West Philippine Sea. Dahil dito sa kabilang bahagi naman natin sa Philippine Rise o kilala natin bilang Benham Rise, may mga nakakalusot diyan ng mga China craft, no? Mga China research vessel nila. Namomonitor lang natin pero hindi natin na i-intercept o hindi natin nahaharang kasi nga limitado lang yung asset natin. Kung madadagdagan tayo mga tol, imagine mo, 4 na fast patrol crafts, mabibilis to. Diba? Kayang-kaya na natin silang harangin, questionin anong ginagawa nyo dyan. Ba't kayo nandirito, magsialis kayo, diba? Kayang-kaya nating magawa yun kung talagang marami lang tayong barko. At eto na nga yun, pinakamalaki sa kasaysayan. Inaasahan na ide-deploy ang ilan sa mga ito sa West Philippine Sea at nakatakdang ma-deliver ito sa bansa mula sa France taong 2026. Siguro hindi naman sabay-sabay, no? Paunti-unti. Siguro 2026 ito na yung kabuuan ng 4 na po, no? Pero mahalaga mga kapatid, talagang umuusad tayo. Yun naman ang importante kaysa wala talaga tayong ginagawa, no? Pero sana ma-develop na rin natin yung mismong sarili nating pagawaan. Bukod sa mas makakamura pa tayong mga tol, 'di ba? Mas mabilis tayong produce ng mga barko natin kaysa yung mga ganyang ino-order pa sa ibang bansa. No? Alright, sa ibang balita naman mga kapatid, no? May kinalaman pa rin to sa West Philippine Sea. Ang ilang bansa nagpaabot ng suporta sa Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ito naman ay mula sa PTV Philippines. Panoorin natin to mga tol. Isinusulong ng mga bansang sumusuporta sa Pilipinas pagdating sa usapin sa West Philippine Sea ang mapayapa at diplomatikong paraan ng pagresolba ng issue sa Yun din naman ang gusto natin. buong South China Sea. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Patrick? Naomi, ikahuling araw ngayon ng The Manila Dialogue on the South China Sea dito sa Taguig City. Kabilang sa mga nakilahok ngayong araw ang ambassador mula sa iba't ibang bansa, ang Canada, Amerika, Japan, Australia. Dito nga ay muling iginiit ng mga nasabing bansa ang kanilang suporta sa Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Yeah. Gayunman, kanila ring isinusulong ngayon ang mapayapa at diplomatikong paraan ng pagresolba ng issue sa buong South China Sea. Hindi lang Pilipinas ang may claim, kundi maging ang Vietnam, Malaysia at Indonesia. Tama naman. At maling-mali talaga rito mga tol ang China para baliwalain nila yung claim ng mga kapitbahay nilang bansa.
At para sa kanila, etong buong South China Sea is kanila lang. 'Di ba? Lagi nga natin 'to binibigyan ng ng analogy. Kumbaga tayo yung mga magkakapatid at merong isang cake sa ating gitna. Ang gusto mangyari nung ang kapatid nating, pinakamatandang kapatid natin, is kanila lang yung buong yun. Walang mga slice o walang mga bahagi. Ang gusto nila, kanila yung buo. Sa harap na rin ito ng nagiging gilian ng mga barko ng Pilipinas at China sa karagatan na humahantong pa nga sa banggaan at water cannon. Yeah. Kamakailan ay umabot na rin sa airspace ang tensyon. Yeah. Panawagan ng mga kinatawan ng mga bansang narito ang anumang collision. Gayunman ay nakahanda silang tumulong sa Pilipinas. Naomi, nagpapatuloy pa ang dialogo kung saan nakasala ngayon ang mga opisyal mula sa PCG at National Security Council. Yan muna ang pinahuling ulat. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Samantala po, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalakas pang suporta sa Philippine Marine Corps na may mahalagang papel sa bansa. Hindi lamang pagdating sa depensa kundi maging sa pagresponde sa sakuna. Yun. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa pagdiriwang ng ika-74 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Marine Corps, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng naturang puwersa, lalo na sa pagdepensa ng bansa. Gayun din ang kanilang papel sa pagprotekta sa taong bayan, pagsulong sa kapayapaan at pagtatanggol sa sovereignty ng Pilipinas. Your unwavering commitment to duty, whether on land or on sea, has been instrumental in shaping the security landscape that we continue to build on today. Your contributions not only ensured our safety, but have also reinforced the very foundation of our shared future. Batid daw ng Pangulo ang bigat ng responsibilidad ng pagiging Marine Corps, lalo na't siya mismo ay sumailalim sa training noon. Malaking asset daw ang Marine Corps sa layunin ng pamahalaan na tugunan ng insurgency. Gayun din ang kanilang papel sa panahon ng sakuna. Alam naman natin yan mga tol, alam nating lahat yan, matindi talaga papel nila at napakalaki rin ng papel ng ating gobyerno na bukod sa mga papuri, bukod sa mga magagandang salita na ibinibigay natin sa ating mga kasundaluhan, diba? Ang isa sa mga magpapataas palalo ng moral nila, kung makikita rin nila mga tol, yung suporta ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng modernong kagamitan, ng mga asset. Hindi yung tinitipid sila. 'Di ba? Kasi biruin mo te-training sila. Handa nilang ibuwis ang kanilang mga sarili. 'Di ba? Ngayon, ang kailangan nila assurance. 'Di ba? Assurance yung kailangan nila na sasabak kami, pasasabakin mo kami, bibigyan mo ba kami ng maayos na sandata? O ang gamit namin yung mga teka-teka. 'Di ba? Kasi mga tol hindi pa rin natin kasi makalimutan, hindi tayo makamove on dun sa sa budget dapat ng DND, no? Proposed budget nila para sa 2025. Na ipambibili sana natin ng mga panibagong asset. Pambili ng mga bagong jet, pambili ng mga bagong barko sana. Tapos tinipid mga tol, 245 billion, ang inaprubahan 75 billion. 'Di ba? Paano natin masasabing saludo sa mga sundalo, 'di ba, sa pagtatanggol nyo sa amin. Pero magtiyaga muna kayo sa mga sandata ninyo, habang yung ibang bansa, mga to, lalo-lalo na nasa external defense na sila nakafocus. Ang kalaban natin dito, mga tol, mga advanced na. Talagang mga moderno yung mga kagamitan nila, yung mga kakayanan nila, yung capability nila talagang advanced na kasi binabudgetan sila ng sobrang laki. 'Di ba? Do alam naman natin na kahit sa konting limitadong kakayanan lalaban talaga tong mga sundalo natin, pero ano yun, parang tinulak lang natin sila sa bangin nun, di ba? Kailangan bigyan sila ng gobyerno ng talaga, ng kakayanan palalo sa pamamagitan nga ng pagbibigay sa kanila ng mga modernong kagamitan. Pero dahil nga meron naman tayong modernization program, di ba? Pero pag nakakabalita tayo ng mga pagtitipid ng budget, di ba? Nakakalungkot para sa hanay nila. When disaster and calamity strike, you also stand ready to bring swift relief and critical aid to our people. In these crucial moments, the Marine Corps steps forward to help us recover,
striving to reduce the devastating impact of natural disasters on our communities. We recognize that the challenges you face now are growing more and more difficult. To defend our islands, to secure our shores, protect our people across the archipelago, each one of these is a pivotal task. Bilang espesyalisadong puwersa para sa depensa lalo na sa mga baybayin ng bansa, muling iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pangako ng pamahalaan na suporta sa pagpapalakas pa ng organisasyon sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. Yon, di ba? Pangako, mga kapatid. Pero alam nyo, hindi Pangulo ang may hawak ng budget na yan eh. Di ba? Pero sana, no, mga tol, matugunan. Matugunan talaga. Lalo-lalo na ngayon, napakaraming issue, mga tol. Pagdating dito sa House of Congress, napakaraming issue sa kanila. We are committed to building a stronger and more comprehensive defense posture by investing in modern infrastructure, upgrading facilities that will boost your operations. We will continue to prioritize modernization, ensuring that your defense capabilities align with our nation's strategic needs. Pinangunahan din ng Chief Executive ang pagkilala sa 8 individual sa kanilang natatanging kahusayan sa PMC. Kenneth Pasyente. Yun lang kailangan talaga. Bukod sa pangako ng presidente, sana suportahan yan, no, ng mga nagpapagalaw ng ating budget. Kasi sasabihin ng Pangulo, suportahan natin, susuportahan namin kayo. Kayo ang priority, no? Pagdating na hihingi na ng budget, biglang eto lang ang ibibigay natin, mahirap 'yung pag ganun, mga tol. Dapat nagkakaisang diwa, nagkakaisang dila. No, hindi yung ito yung sasabihin ng Pangulo tapos ito yung gagawin ng mga nasa ahensya na nagpapalakad ng mga budget. Mahirap yun, di nagkakasundo. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.